Ito ng ano. 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Tinamaan si BBM kay Vice President Inday Sara. Tinamaan din si Chua kay Yorme Isko. Lahat sila tinamaan. Magandang pag-usapan po ito ngayon. Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Bake. Hoy, birthday pala ngayon ni Bake, no? Sabay sa Ninoy Aquino Day. Happy birthday, Bake! Sumuko na kayo, hoy! Magandang gabi sa lahat ng mga Escunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOGC katutubo saan mampanig ng Pilipinas. Pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. At maraming salamat po sa mga nagpapakulay ho sa Bisdak Pilipinas, yung mga nandyan sa Premier Live. Maraming salamat ho sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Team Replay, magandang gabi ho sa inyo. Mabuhay po kayo. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Ma'am Lovelyn Sibukawa at Tigon. Thank you so much sa inyo. At meron ding nagpa-super thanks. Tika lang, pasalamatan po natin mga kabisdak, yung mga patuloy na nagmamahal sa atin dito sa Bisdak Pilipinas. Ma'am Maribeth Hanson, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ayan lang, isang mabuhay na gabi sa ating lahat. Bilib ako dito sa dalawang leader na pag-uusapan natin. Talagang diretso pag bumira. Kaya ano bang hinihintay natin mga kababayan ko? Aba, tara na ho! Bisda ka na! Vice President Inday Sara Duterte may buwelta kay Bongbong Marcos at sinabihang amoy alak. Tumadur! Ayan. Mukha pa lang, mukhang iiyak yung alak dito. Di ba, Bong? Yan po ang buwelta ni Vice President Inday Sara Duterte. Laban po dito sa spokesperson ni Bongbong na walang kwenta. Lahat ng mga lumalabas sa bunganga, puro basura. Nakakaubob, no? Yorme Isko, pinagmumura si Chua. Nako, PI daw niya. PI daw ang congressman na yan. Bakit kaya? Talagang mapahanga ka rin talaga kay Yorme Isko. Ang tapang, no? Yun yung public servant na tunay, parang si former President Duterte. Talagang pagserbisyo publiko ang pinag-uusapan. Ayan, ibibigay ho talaga sa inyo, hindi natutulog yung mga yan, oh. Kaya ito trending po si Yorme Isko, talagang hindi niya napigilan ang kanyang emosyon sa kanyang nasaksihan diyan sa San Lazaro dahil meron atang ginawang construction sa San Lazaro pero walang paalam po sa city, sa City Hall ng Maynila. Ang nagbalahura po iyang best friend niya na si Chua. Yari ka dito, Chua. Pakinggan po natin, palike po muna guys, ang galit ni Yorme Isko laban po dito sa mga abusadong kongresista. Ayan, pakinggan po natin guys. Oh, trending po ito eh. Tangina, bakit nangyari ito ng... Ayan na. Hindi nyo inaano sa akin. Ano? 2 beses yan, nagmura. Lahat ko, kumpiskahin nyo. Yan, kumpiskahin. Walang permit property ko ni city. Ayan mo, kita mo yung mga heavy equipment yan. Grabe talaga itong si Chua, no? Ayan po, dyan napamura si Yorme. Guys, yung lahat ng mga gamit nila dito. Ano, di na ako matutulog. Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Ang mga congressman yan. Narinig nyo?
Tanginamin na mga congressman na yan. Grabe no, talagang galit na galit dyan si Yorme Isko. Sino bang hindi magagalit? Yung mga abusado, mga kongresista ngayon, under Marcos admin eh. Dahil sa piki nilang Panginoon na si Bunjing. Wala na, sobra-sobra na ho ang ano ng mga kongresistang ito. Baga, abusado yan, ang literal na mga abusado. Walang pakialam na, walang pasintabi. Diyan sa syudad ng Maynila. Kaya tama lang din pinagmumura, nakaganti rin si Inday Sara dyan ha. Sige Yorme, banat-banatan mo yan. Ayan o. Sabi galit si Yorme dyan. Daming mga Isko vloggers ngayon ha. Sumusunod kay Yorme Isko. Ito po yung mga kababayan, confiscate po ito lahat na nandito. Ayan, Yan. so binisita po ito ni ngayong araw. TV equipment ni Ayan, Chua po, yan. Walang ano, mga abiso. Daming pera ni Ay, Chua ito. no. So tara, samahan natin si Ernesto. Asan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Eksakto. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Ang laki-laki niyan eh. Pag ginahawa yan na nagagamit ng tao rito. Lahat. Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga pulubi sa kalye. Sa buong buwan ng pandemic. Walang permit. Pero ginamit ni Chua. Nasanay siguro si Chua sa panahon ni Hani Lacuna na hindi, Lacuna ba? Lacuna no? Na hindi, walang pakialam ba sa lungsod ng Maynila. Baga, hindi natatakot itong si Chua sa kay Lacuna. Pero itong iba na po ngayon, nagiging mayor na, si Mayor Isko muli, at andyan na. Kitang-kita mo yung political will ng mamang ito. Tama yung ginawa ni Yorme Isko para yung mga abusadong mga kongresista dyan sa Maynila ay mahiya naman, makapal ng mukha. Ayan, tuloy ho natin mga kabisda ko. Sino na naman nagtanggal ng building? Galit na. Si Randy. Grabe, astig ni Yorme, oh. Nag-iikot talaga. Yung sa baba, magaling ng tenyo. Saka sakaling tanggalin nga. Randy. Ito, direct ka. May permit sa ito, wala. Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng daycare? Sakli. Tatanggalin yung kuryente ng daycare. At kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi Tama. congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Kongreso. Pero yung ang sabi po sa amin, papatayan na kayo ng kuryente. Hindi po, Nay. Bakit? Pati kuryente, papatayin pa ni Chua. Hindi pwedeng sabi-sabi. Katulad yung sinasabi ni Chairman. Huwag kayong umalis doon hanggat hindi sinasabi ng pamahalang lungsod ng Maynila. Kasi Eksakto. property yan ng lungsod ng Maynila, hindi ng Congressman Chua. Narinig mo, Chua? Ba't pa parang si Chua mayari ng Maynila, no? Lalo talaga. Abusado tong budlat na mata na ito. Galit na galit pa naman dyan si Inday Sara ka, Chua. Ang gagalaiti si Inday Sara dyan, eh. Feeling ni Chua, wala nang makakapigil sa kanya kasi nakadikit siya kay Tambaluslos. Dahan-dahan, Chua, may katapusan din yung kapangyarihan mo. Nanalo pa kasi, binuto pa ng mga taga Maynila. Yung mga daycare center daw, puputulan daw ng kuryente. O, sino magputol? Si Chua. Diyos ko, buti merong Yorme Isko dyan sa Maynila. Tuloy, Yorme. Kaya yung sinasabi, kaya nagkakagulo gobyerno. Hindi makialam ng congressman. Roy. Ayan, tignan ninyo, property namin yan. Ginagamit ng taong bayan yan. I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. Correct. I will investigate this. But for the meantime,
manatili kayo sa daycare ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Yan. Wala man na. Ulitin ko po. Dami makapagpapakali sa inyo dyan. Tapang ni Yorme, no? Ganun lang po kasimple. Chairman. Wala nang iba. No. We have to clear it. Kasi bodega na po yan. Tingnan niyo po. Ikaw, Chairman. I mean, may edad naman na kayo. Barangay Hall, hindi. See? Sasabi ko. Ano? Kaya lang kasi, kailangan namin clear. Kasi tatayuan ko kayo ng malaking library. Ayan, may plano pala. Bulok-bulok na kasi yun. Di pa kami tao. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Okay? Galing talaga ni Isko. Umalik kayo sa daycare. Saka huwag kayo nagpapaniwala kay kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan ng isod. Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan nyo yung chairman kayo. Hanapan mo ng permit sa City Hall. Hanapan nyo ng building permit. May clearance ka ba? Wala naman abiso. Hindi po nag-abiso. Wala daw mga building permit. Unang-una, pwede namin silang kasuhan ng PEP. Bakit? Yung building dyan, bakal, property ng Maynila yun. O ngayon, saan ngayon yun? Wala na po. Sino nagpakilo? Ayun. Yung bakal, ninakaw pa Yan yawan. dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Hindi, kaya sinasabi ko abusado kasi silang lahat. Para silang siga ng pamalang. Iba dito, iba doon. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamalang. Hindi pa pwedeng ganun. May gobyerno na sa Maynila. Nagkagulo pala dyan talaga kasi yung panahon siguro ni Lacuna, hinahayaan niya si Chua na parang umastang mayor din. Nimal kang Chua ka, pati bakal pinapatos mo. Meron na nga mga flood control projects, pati bakal talaga di nagkakitaan. Nambabakal, Kaya dapat to, Yorme Isko, magsampa ka na ng samut-saring kaso dyan, graft in corruption dyan sa ombudsman. Laban kay Chua, masyado ng abusado itong kongresista na ito. Yun ang awang nakalungkot kasi yung mga kongresista ngayon, feeling nila, untouchable sila. Feeling nila, nakakapit talaga sila sa kalabaw. Di naman kalabaw kinapitan nila, bunjing naman. Ito po yung mahirap dyan. Na maganda ho yung ginawa ni Yorme Isko, kahit papano, makaganti man tayo at Chua. Murahin mo pa Yorme Isko ng mga 1 bisis pa. 1,000 bisis yan. Kamura-mura naman kasi itong taong ito, di ba? Yan, galit na galit kay Inday Sara yan Nang-alala ko nung nakarang eleksyon, talagang pinuntahan ni Inday Sara yung distrito ni Chua. Ewan ko lang bakit nanalo pa itong hunghang na ito, no? Ewan ko sa inyo, mga taga Maynila, ba't tumatanggap kayo ng pera? Dapat hindi nyo na ito binoto, binoto nyo pa. Ayan, si Yorme Isko pa rin ang naglinis ng kalat ni Chua. Believe din ako sa taong ito kay Yorme. Parang gusto ko tuloy na si Yorme Isko tatakbo pagka vice-presidente kalinya kay Inday Sara. Sa akin lang Kaysa naman pupunta ka doon kay manggagamit. Kay Yorme Isko na lang. Yan naman yung tao, may political will naman. Kita mo naman, magkaibigan na sila ni Vice President Inday Sara. Yung mga nakaraan na binabas ninyo si Yorme Isko, kalimutan nyo na. Kailangan natin to Kasi pag tumakbo kasi ng pagka-presidente si Inday Sara, dapat may Tagaluson. Ito si Yorme Isko, balwarte niya yung Maynila. Yung kapital ng Pilipinas, kailangan po natin ito papalakas tayo. Kasi nakikita ko talaga yung kamay na bakal ni Yorme Isko, simbid Tatay Digong. Yung ginagawa ni Tatay Digong, na umiikot kung saan-saan, sa gabi, nung naging mayor, yun yung ginagawa ni Yorme Isko. Parang talagang ramdam ng mga taga Maynila
na may mayor, may pamahalaan sila. Kaya dapat, Yorme Isko, yung mga buhaya dyan, tapusin mo na yan. Palakpakan natin si Yorme Isko. Kahit pa naman siguro, kahit sinong mayor eh. Kung may mayor, kung yung mayor may paninindigan, pag ito ang ginagawa ho ng isang kongresista sa syudad mo, mapamura ka talaga. Parang first time ko narinig na nagmura talaga si Yorme Isko. So, galit na talaga ho ito si Yorme. First time ko na yung mura ba, pero ilang beses ko na siya nakita na galit. Pero yung mura, ito talaga, 2 beses, sunod-sunod, minura niya si Chua. Dapat lang. Murahin mo yan, Yorme Isko. Speaking of Duterte, pakinggan po natin itong buwelta ni Vice President Inday Sara Duterte laban po kay Bongbong na hindi na alam ang gagawin sa problema dyan sa flood control projects. At tingin-tingin na lang siya. Tumingin ako dun, wala. Tumingin kami dun, wala. Ni isang hollow blocks, wala. Ni isang araw na gumagawa, wala. Weak ka kasi. Dapat naging presidente na lang si Yorme Isko siguro. Oh, Yorme, no? Palike muna, guys. Teka lang, tubig muna. Ito po ay buwelta ni Vice President Inday Sara sa Palacio de Polvoron. Na sinasabihan kasi si Inday Sara na palpak daw sa pagka-DepEd Secretary. Sabi ni Inday Sara. So ito, maraming revelasyon na lumalabas. May ano pala yan si Bongbong. Diyan sa Malacanang parang may sikretong kwarto. Kwarto na nga, may kwarto pa. Grabe, tindi. Siguro yung sikretong kwarto, doon nakalamisa yung mga polvoron, kulay-kulay, no? Yung naman ganda ni Inday Sara kahit binabanatan, no? Pakinggan po natin si Inday, oh. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression. Tama ka dyan, Day. Totoo naman kasi na behind talaga ang edukasyon natin kumpara sa ibang bansa. Bakit ba nagagalit ka, Ante Krerering? Totoo po talaga. Yung iba nga po sa ibang bansa, mga elementarya, marunong na gumawa ng mga robotics, di ba? Lahat, meron na silang mga eksperimento. Yung iba sumasali na po sa kompetisyon sa buong mundo pagdating sa mga experiment, mga robotics nga, ganun eh. Sa atin, wala pang ganun eh. Talagang behind. Tanggapin na lang natin ang katotohanan kasi mahirap naman po sasabihin, oh, hindi po tayo behind. Talagang advance tayo. Nik nyo. Ang tanga naman kung sasabihin natin maayos yung takbo ng edukasyon natin. Mas advance pa tayo kaysa ibang bansa. Roko-roko. Ano ba yung tanggapin nyo tapos gumawa kayo ng mga hakbang, gawa kayo ng mga programa para makasabay tayo sa ibang bansa na dapat lagakan ng maraming pundo ang Department of Education kasi dapat ang pinakamalaking pundo taon-taon ay nasa batas yan, Department of Education dapat. Hindi yung flood control projects ng EWM. Yung mga ghost project, bilyon-bilyon, ang halaga ay kung napunta sa Department of Education, di nakasabay na tayo. Mas maraming eskwelahan ang nagawa, increase ng sahod sa mga teacher. Lahat dun sa, siguro,
Yung sa flood control projects na puro bogus naman. Wala naman nakikitang proyekto. Dito na lang siguro inilaan sa Department of Education. Ako sa akin, kung ako presidente, binabatikos ako ng ganyan. Tanggapin ko yan. At ma-challenge ako, that's a constructive criticism. Tama si Vice President Inday Sara, freedom of expression, yan. Yan po ang totoo, freedom of speech. Yun yung nakita namin eh. I-criticize kami. Tayo dito sa Department of Education under Marcos admin bagsak. Pero sa panahon ni Inday Sara, maayos naman. Naging nga tuloy oh. At naniniwala ako kay Inday Sara kumpara kay Auntie Krerering. Auntie Krerering, puro basura bunganga yan eh. Inday Sara kasi umiikot yan, naalala niyo po. Noon sa nagiging presidente siya sa Simio, nakikita niya siguro talaga yung Southeast Asian nation, mas advanced na talaga sila sa atin. Nakita ni Inday yan. Nagiging Department of Education siya. So ngayon, hindi pa rin na nagkaroon ng improvement. Tinanggalan pa nga ho ng pundo si Inday Sara eh. Binawasan dyan sa DepEd eh. O tingnan mo, kahit pa paano binawasan, gumagana pa rin ang departamento. Tuloy tayo. Natin. So, dapat siguro, walang magalit. Correct. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan Eksakto. ba tayo magsisimula, mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na merong problema Tama. yung bayan. Mm. Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Ito na. Education Secretary. Mhm. Kasi iba yung actions ni BBM Mhm. noong ako ay nag-tender ng Resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag Correct. mag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusap. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon. Correct. Na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. So, ibig sabihin mga kabisdak, mukhang matagal na talaga plano ni Inday Sara na mag-resign siya sa pagka-DepEd Secretary. Baka siguro si Inday Sara noong 2022, no, naisip niya siguro na mag-resign agad. Or 2023. Kasi unang-una, inatake agad siya ng House of Crocodile Farm. Inaatake agad siya yung unang naalala ko. Yung unang itinapon sa kanya o yung patungkol sa mga satellite offices dahil nagulat po itong Marcos admin gaya ni Tambalos-Los Bonjeng na bakit si Vice President Inday Sara Duterte ang bilis ng pagpapatayo niya ng satellite offices ng Office of the Vice President. Yung pala kasi sabi nila di umano ang mga staff ni Vice President Inday Sara nag-aabono habang wala pang budget na dumadating sa kanila, sila muna gumagastos kung pakapaluwal ba para magkaroon ng mga opisina agad. Kasi siyempre Duterte yan alam na po natin yung tatak Duterte ay serbisyo. Gustong lumapit ni Vice President Inday Sara sa mga sa mga Pilipino dahil alam ni Inday maraming umaasa sa kanya. Talagang totoo yun. Siguro, umano lang ng timing si Inday Sara na magbigay ng resignation. Tama nga si Inday. Nung nagsubmit siya ng resignation letter, ayan, ×2, hindi lang ×2. To the highest level ang paninira sa mga Duterte at dumating pa sa punto, inimpit si Inday Sara sa Kongreso at si Tatay Digong, pinadala pa talaga sa dahig. Grabe, ang tindi, no? Kasi, merong meeting sa Malacanang about opening of classes. Ito na. Na umaabot sa level ng Pangulo pero
meeting ko no, para sa kung kailan magbubukas ang klase. Mhm. So, after nung meeting, nag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Aha. Meron After lang ng ako meeting yun, ibigay ha? sa kanya na sulat. Mhm. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, Mhm. tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room. Oh, grabe, antindi, no? Ito na, conference area, may isang kwarto, tapos sa loob ng kwarto, may kwarto pa. May secret room. Antindi, no? Isipin mo, conference area na yan. Oh, malawak na talaga yan. Di ba, usual na conference area, pag tinignan mo, yung kwarto lang talaga, di ba? No. Nandiyan na yung mga lamisa, upuan, palibot yung mga upuan dyan sa lamisa, di ba? Ganun lang eh, conference area nga, di ba? Pero ang tindi ng conference area, may conference area na ka, sa loob ng conference area, may kwarto ka pa, sa loob ng kwarto, may kwarto ka pa talaga. Secret room, exclusive, sa isang presidenteng nakalak. Ang tanga. Tindi, no? Meron palang ganun. Oh, ito, at least nasabi sa atin ni Vice President Inday Sara, oh. Doon sa loob, mukha siyang office. Mhm. May table, may office table, may lounge. Doon niya ako dinala. Intindi. Meron pa isang conference table. Mhm. Tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, Mhm. ano ito, parang ano daw, kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Oy! Sabi ko, okay. May secret room. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. Mhm. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Mhm. Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Ayan. Sabi-sabi pala ni Dayon why? Sabog pala yun. Nakatungga pala yun. Sabi niya, why? Curious lang ako, guys, no? Yung sinabi ni Inday Sara na kwarto, parang hindi, usual sa isang conference room na may kwarto pa, tapos may kwarto ka pa. So, bakit ganun? Ba't ang daming sikreto, no? Si Inday Sara, first time daw nakapunta. Isipin mo, nagiging presidente na si Tatay Digong. Hindi kung tutusin, pwedeng pumunta si Inday Sara, paikot-ikot dyan sa Malacanang. Pero, sabi ni Inday, first time ko, nakarating dito. Baka naman nirenovate, no? Ni Baki. Pinaganda para may jamingan. Tapos yung pinakasikretong kwarto, meron pang conference table. Grabe, oh! Sarap ng buhay talaga ng mga animal, no? Diyan sa Malacanang. Meron talaga silang parang area na for the boys, party-party, parang polvoron party, no? Parang walang mga kano ba? Ano, ang gagawin natin? Tara, saan? Conference. Saan? Conference room. Pagpasok mo, hindi, may room pa talaga doon. Saan? Doon pa talaga, may kwarto pa talaga doon. Doon na yung polvoron party. Pag sinasabi mong sikreto, siyempre yung ginagawa nyo dyan, sikreto din. Sikreto din na kababalaghan. Yan po yung kwento ni Vice President Inday Sara sa pagsumiti niya ng resignation letter at nagtatanong pa kung bakit mag-resign. Sabi ni Inday, wag na natin pag-usapan. Siyempre, sa isip-isip siguro ni Inday, wala rin sa ayos tong tumador na to, no? Nagtanong ka pa.
Kita mong kaliwat ka ng banat ng pinsan mong si Bonjing eh. Tatanong ka pa kung ba't ako mag-resign? Loko, no? Tuloy natin, si Inday Sara. Oh. Para sa akin ba, Mhm. kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba Eksakto. nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Mhm. Parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako, aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. Correct. And to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. Mhm. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Mhm. Tapos sabi ko, ayoko na. Mhm. And then, ang sunod niyang ginawa, Teka lang. No? Pinigilan si Inday Sara dyan. Sabi na, manatili ka muna. Yun, parang yun yung punto dyan. Huwag ka muna day mag-resign, day. Tapos sama yung tingin ni Dayon yung kay Inday, oh. Tinging demonyo. Kasi alam naman natin si Dayon yun. Pag nakatingin yan, sis, kay Inday Sara. Kung alam mo lang, eh. Yung pinipli nating video dito, nasa na kaya yun? Nanaping mo nga. Ipipli natin. Kala mo talaga, tindi ng pagnanasa ng taong yun kay Inday Sara, di ba? Secret room pa. Patay! Sabagay, kung medyo may gagawing hindi maganda si Dayonyor kay Inday Sara, ma-uppercut lang. Ma-black eye ka pa dyan. Kasi tuloy tayo. Pinipigilan. inofera niya ako. Ayan. Gusto ka ba na posisyon? Mhm. Sabi ko, wala akong gustong. Posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections? Ayan na ha. Ayan yung sinabi ko sa inyo. Na itong si Bongbong, hindi talaga kayang magpanalo ng mga kandidato. Nalaman naman natin yung midterm election eh. Yun agad yung nasa isip niya. Pag si Inday Sara umalis ng tuluyan sa akin at magiging kritiko, no? At magiging oposisyon, talagang mahihirapan siya. Kaya inupiran pa baka sakali, no? Na si Inday Sara ay manatili sa gabinete niya. Uupiran, tapos hihingi ka pa ng tulong, midterm election. Grabe, no? Kapal din ang mukha, no? Pagkatapos mo siniraan si Vice President Inday Sara at hindi mo lang pinagalitan yung pinsan mong si Bunjing, hiuhito, hihingi ka ng tulong. Kasi alam nila, malakas talaga ang endorsement power ng mga Duterte pagdating sa eleksyon. Ibubutot talaga nila ang ititaas na kamay ng mga Duterte. Yan ang tunay. So ngayon, siguro na bahala na siya dyan. Medyo lasing-lasing na kundi. Nakatuma daw eh, di ba? Paano na kaya? Sinday, alis na. Baka na-demonyohan na siguro na utak si Dayon yun. Ano kayo, offer? Sana, Day, pag nang inoperan ka, Day, di ba? Sabi, gusto mo ng ibang posisyon? Sana, Day, ang sinabi mo, sinagot mo, Day, gusto. Tapos, Day, sasabihin mo, kung tatanungin mo, ano? Ayan, umalis ka dyan. Ako na maging presidente, wala kang kwenta. Yan na sana, Day. Baka sakali ba? Sabihin mo, Day, mag-resign ka. Oh, yan ang gusto ko. Para matapos ng kaibangan ng pinsan mong si Bunjing. Hindi naman ganun si Inday Sara. Hindi naman mga sakim sa kapangyarihan ang mga Duterte. Kasi kung sakim pa, hindi sana si Inday Sara na tumakbo sa pagkapangulo. Noong 2022, na number 1 contender po talaga siya. Wala makakatalo kay Inday Sara noong 2022. Play natin guys, tuloy natin. Palike nga! Para sa mga senators. Mhm. Sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, Ayun. kasali naman yun sa unity noon. Mhm. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, May balak pang agawin yung hugpong ng pagbabago. Hindi nagtagumpay ang damonyor, no?
Sipin mo, pinagtripan niya yung hugpong ng pagbabago. Alam niya kasi malawak yung hugpong ng pagbabago. Kaya yun ang resulta. Utak agad niya, matatalo yung pambato ko. Bira. Talo nga. Tuloy na yun. Pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation. Na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon. So, ko daw sa kanya. Na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa lahat yun, tinanggihan, Inday. elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Exactly. No? Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Tama! No. Narinig mo yan, Auntie Kririring? Sabi ko nga kanina sa Birada Aguila, kung ako presidente, tapos yung isa, Department of Education mag-resign. Kung alam kong palpak yan, bakit ko pa opera ng other position? Hindi siya palpak. Siya ay maayos ang kanyang pagiging DepEd Secretary. Pinaka number 1 sa trust rating pinagkakatiwala ang gabinete ni Bongbong Marcos ay si Vice President Inday Sara. Walang nakakapantay dyan. Ang nagiging DepEd Secretary siya. At hanggang ngayon, pinagkakatiwalaan pa rin siya ng taong bayan. Kung palpak, edi sana bagsak ang rating ni Inday Sara. Tuloy oh. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Doon tayo sa biso-biso. Malapit Failure na. ako sa Department of Education Secretary. Exactly! Ito na. Ang clincher dito, hindi yung gusto niya. May hugot pa talaga si Inday dyan. mas lalong nakumbinsi daw si Inday Sara na mag-resign. Pakinggan natin. Niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. Ayan na! This was 10:25 or 10:30 in the morning. Ba, sa oras ko. Nagbiso-biso pa Hindi talaga, ako ha? sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. 10:30 ng umaga. Amoy tayudan. Ang lakas ng amats din tong si Bongbong, no? Alam mo namang tumutuma ka, amoy alak ka, tumutungga ka. Ewan kung sumutsungki din eh. Ewan kung sumusinghot din eh. At ka nakipagbiso-biso sa isang formal na public servant at sa isang mistisang kagaya ni Vice President Inday Sara, huling biso pala yun. Sabi sige, baka ito sabi, nasa isip ni Bongbong, ba isa? Kasi nakikita mo, anong hindi ba si Inday Sara lumabas sa gabinete ni Bongbong? Pag nakita si Inday Sara, bumibiso talaga to si Bongbong. Kaluod. Sabi saya, kakadiri, no? Ang amoy amoy tayudan, lakas ng amats mo. Biso talaga. Pagkatapos mo tinarantado si Inday Sara, bibiso ka pa. Dapat inappercut mo dun day eh. Amoy alak daw. So maaga pa lang nagtutuma na ho ito. Sarap kantan, adik sa'yo, harik sa akin. O kaya bawat yugto ng sandali. Ayan, tuloy tayo. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Whiskey talaga yan, mamahalin. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30
In the Grabe, alas 10 pa lang. Lasing morning. na. Doon na-confirm Oh. yung decision ko. Oh, lalo nga, iniwan. So, hindi ako ang failure. Si Bongbong. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga. Lasing ako'y na. alak ka na. Umaga pa lang, tumutuma ka na. Tindi pa naman yung mga alak nila. Yung isang buti yata, kalahating milyon, 1,000,000 pa nga eh. No? Naalala po natin yan, pag tumutuma yung sila ni Baki, yung halaga ng buti, kalahating milyon, 1,000,000 eh. Maaga pa lang daw, tumadur na eh. Kawawa naman ng Pilipinas, meron tayong namumuno na mga lasinggo, mga adictus benedictus. Kaya lalo daw nano si Inday Sara. Lalong nakumbinsin na mag-resign at iwanan itong administrasyong ito. Dahil maaga pa lang, tumutuma ka na. Totoo daw yan guys talaga. Meron daw ganyan sa Malacanang. At talagang tuma dito, kaliwat kanan. Walang nakakapigil daw dyan sa kanila. Mga good time. Lalo na yung mga weekend, yan, Sabado, Linggo. Babaha daw yan ng alak. Hindi yung mga ordinaryong alak na kagaya ng Red Horse, walang ganon. Hindi uso dyan sa Palacio de Polvoron. Hindi daw yung uso yung mga binukulapo. Tanduay, wala yan. Emperador, wala yan. Yung mga alak, mga whiskey na mamahalin talaga, tag-1,000,000 bawat buti. Pera ng bayan yung ginagastos nila. Party-party pa dyan sila. May orgy-orgy pa nga daw. Naalala ko yung galit si Pastor Giboloy. Meron daw talaga. Sabi na ni Palaka, di ba? Meron pang pinapakitang ano si Palaka ngayon. Ay, si Palaka. Hindi si Palaka. Meron nga pinapakita si Maharlika ngayon, di ba? Si Palangga na picture na nakabikangkang. Tapos ang inuman ba? Mamahaling alak, no? Sinta yun niya, nakikita niya yan? Okay lang sa kanya yan? No, lasing na, pulburon, anli. No. Tapos, may orgy-orgy. Yung picture nakabukang ang pinakita ni Marlica Yaward talaga. Hindi ko kinaya yan, kaya hindi ko kinontent. Grabe, ang sobrang kapal ng kabundukan. Ay, ang mga nandyan sa comment section, alam ko, tumatawa kayo dyan. Talagang pinakita ni Marlica eh. Galing daw kay kay yung si Daryl Yap. Pinorward daw kay Maharlika, talagang nakabukang ka. Grabing kabundukan nga, ang madamo. Sus, may pumatol pa dyan. Nakakalasong Baki na yan. Ayan po yung buwelta ni Vice President Inday Sara. Aba, may sagot agad si Auntie Kririring. Kaki talaga naman. Ang bilis sumagot ni Auntie Kririring. Ito na talaga ang totoo. Ang trabaho ni Auntie Kririring ay bantayan lang si Vice President Inday Sara. Lahat ng galaw ni Inday Sara sa social media, si Auntie Kririring yan ang trabaho niya, nakatutok. Meron na akong i-play na video, huwag kayong mag-alala, walang mukha siya dito, walang mukha. Sinabi lang ng reporter. Baka naman kasi allergic na naman kayo. Ito sabi ni Kririring. Pakinggan natin, Sa isa namang pahayag, pinabulaanan ng Malacanang ang akusasyon na iyan ni VP Sara. Banat ni Palace Press Officer Claire Castro, madali lang daw para sa mga Duterte na gumawa ng kwento at propaganda. Ay! Lalo't mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang umaming expert siya sa pagtanim ng ebidensya at paggawa ng intriga. Giit pa ni Castro, lahat ng paninira niya sa Pangulo ay dahil gusto niyang palitan si Marcos sa pwesto. Olol! Paninira kay Marcos? Wala nagsirain sa Marcos, sirang-sira na yan. May sisirain pa ba dito sa pamilyang Marcos? Wala na pong sisirain. Sabi mo, si Tatay Digong, madali ang gumawa ng intriga. Intriga yan para sa mga durugista, para sa mga kriminal. Sinasaywar niya yun, Auntie Kririring. Hindi yan para sa ating mga ordinaryong Pilipino.
Yun ang ginagawa ni Tatay Digong sa war on drugs. Binablockmail niya yung mga kriminal, sinasaywar niya. O tingnan mo, sino yung nagababanatan? Sila lang din. Ganun kagaling si Tatay Digong na hindi yan kaya ng amo mong failure, ng amo mong palpak. Ang palpak talaga ngayon literal si Bongbong Marcos. Sa loob ng 3 years sa pagiging presidente, kawawa ang Pilipinas, failure. Lalo na ngayon sa flood control. Yan ang tunay na failure. Gustong maging presidente si Inday Sara, gustong palitan si Bongbong, buang ka. Sa totoo lang, kung gusto lang ni Inday Sara agad maging presidente, di sana yung 2022, binangga niya na si Bongbong Marcos. Wala na siyang pasintabi, bahala ka dyan, tatakbo ka presidente, tatakbo rin ako. Tatay ko yung presidente ngayon at number 1 ako sa rating. Ako yung sinisigaw ng taong bayan. Hindi sana doon pa lang. Bakit ngayon pa? Inakapwesto na yung amo mong failure. Hindi ganun ang mga Duterte, hindi yan mga sakim. Talagang ang mga Duterte mahalang ng taong bayan, hindi nyo matanggap yan. Tingnan natin sa 2028. Lahat naman ang tao ngayon ay nakatutok na sa mga Duterte ang suporta. Hindi na yan magbabago pa. Yung may iilan susuporta ng mga Pilipino, Pulawan, Pinklawan, Dilawan, iilan lang naman yan sila. Pero majority of the Filipino people, Duterte talaga. Mga komunista, mga kaparian, yung ibang kaparian, mga Madrid, Duterte yan eh. Pero yung mga nandito sa Maynila na mga pare, ayan, maniwala tayo dyan, Dilawan talaga yan. Pero pag tiningnan nyo po, yung sitwasyon ngayon ng mga Duterte, maniwala kayo sa hindi. Sila na po ngayon ang gustong maging presidente ng ang taong bayan. Ang taong bayan gusto nang maging presidente itong si Inday eh. Lalo na ngayon sa flood control projects. Kung pwede pa lang, umalis ka na bong eh, palitan ka na ni Inday, pwede na ho ang ganun eh. Kung gusto lang ni Inday Sara agad-agad maging presidente, di sana nanguna na si Inday Sara sa pag-rally. Nung rally namin sa EDSA. Di sana ganun na lang. Kumbaga, inaano na lang kami, yung tawag yun, parang sinusulsulan na kami. Sige, gawin nyo yan, para yan, nimal na bangag na yan. Maalis sa pwesto. Wala kaming ginagawang ganun, di ba? Ngayon, nagrarally pa ba mga Duterte? Wala. Ang rally ng mga Duterte ngayon, bring PRRD home. Na minsan, wala po kaming sumisigaw, patalsikin sa pwesto itong si Bongbong. BBM resign, that's normal eh. Pero yung ano ni Bam Aquino, ayan, nananawagan, BBM resign. Pero kami, hindi BBM resign. Magalit kayo kay Bongbong, patalsikin, ganun ang utak ng ng mga Dilawan. Pero tayo, BBM resign, that's normal. Pero sila, patalsikin talaga, pabagsakin ng gobyerno. Tapos tayo, babatuhin tayo ng ganyan. Si Inday Sara, gumagawa ng ganyan dahil gusto ng maging pangulo. Hindi ho eh. Yan ang personal experience ni Vice President Inday Sara Duterte. Kailan lang naman dumating si Antikrerering? Wala pa naman noong 2024, di ba ho? As nauna naman si Inday Sara na nangyari yung pagsumiti ng resignation, wala pa naman si Krerering. Wala man spokesperson si Bongbong that time. O sinong paniwalaan natin? Si Antikrerering, Inday Sara. Inday Sara. Dahil yan ay personal experience ni Inday Sara. Na meron siyang nakasalamuhang presidente na binigyan niya ng resignation letter na amoy alak, umaga pa lang tumutuma na. Tumatama na. Umaga pa lang may tama na. Umaga pa lang lakas tama. Dayon yung nagwawala. Ang lakas ng mukha, biso-biso pa. Sige nga. Ikaw alam mo, amoy ka ano, tayudan. Amoy alak ka. Magbiso-biso ka pa. Ang kapal naman ng mukha mo. Buti, hindi mo tinulak dahil dapat sinabi, wag kang biso sa akin. Amoy alak ka. Sarap mo i-uppercut nang magka-black eye ka. Sa totoo lang, kawawang Pilipinas ngayon under gobyernong Marcos. Sana, yung mga kapalpakan ng gobyerno, ito yung tunay na palpak. Kapalpakan ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, dapat panagutan niya ho ito. Trillions of piso. Lahat bugos, palpak na flood control. Kailangan managot po talaga.
itong gobyernong ito. Bago po tayo magwakas, palike dyan sa comment section. Maraming salamat sa mga nagpakulay. At happy birthday kay Baki. Ito. Maraming nag-request kasi lagyan daw ng parang yung video natin theme song sa Bisdak Pilipinas na parang video okay. Ginawa ko po. Panoorin po ninyo ang bidyong ito. Theme song po natin dito sa Bisdak Pilipinas. Awitin po ni Sir Hardy Kaligtan ang Bisdak Pilipinas. God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.